ang pagbuo ng Diyos ng kalawakan. Dito tayo sa karugtong sa pagsilang ng mga bituin. Noong wala pang araw, buwan o mundo. Ang kalangitan ay isang malawak na dagat ng kadiliman. Walang kulay, walang galaw, walang buhay. Sa katahimikan ng kawalan, naroon lamang ang Diyos, ang dakilang may likha, na nagmamasid sa walang hanggang espasyo. Nadama ng Diyos na ang katahimikan ay tila malungkot at naisip niyang lagyan ng ganda at aliw ang kalangitan. Kaya't mula sa kanyang walang hangganang kapangyarihan, humugot siya ng liwanag at inihipan ito. Ang unang pagbuga ng kanyang hininga ay nagluwal ng mga munting apoy na lumulutang sa kadiliman. Ang mga ito ang unang mga bituin, mga nilalang na likha upang magbigay ng liwanag, saya at gabay. Ang pagkasilang ng mga bituin. Ang bawat bituin ay may kanya-kanyang kislap at anyo. May malalaki at maningning na tila mga hari ng langit. At may maliliit ngunit masigla na kumikindat-kindat sa dilim. Hindi sila nagsasalita. Ngunit ang kanilang mga kislap ay parang musika, isang awit na walang tunog ngunit dama ng lahat ng nilalang. Nang makita ng Diyos ang kanilang sayaw, siya ay natuwa at binigyan niya sila ng mga pangalan. Ang mga bituing tala, ang pinakamaningning, ay inilagay sa silangan upang magsilbing gabay sa pagsapit ng umaga. Ang mga bituing amihan ay nagtipon-tipon na parang ibong lumilipad sumasabay sa simoy ng hangin. Ang mga bituing luntian ay nagkumpol at naganyo ng punong kahoy, tanda ng buhay na patuloy na umusbong. Ang mga bituing alon ay kumurap-kurap na parang dagat, waring sumasabay sa agos ng panahon. At may mga bituin ding ikinalat ang Diyos ng hiwa-hiwalay upang ang kalangitan ay laging puno ng misteryo at hiwaga. Ang sayaw ng kalangitan. Mula noon, nagsimulang sumayaw ang mga bituin. Hindi sila napapagod. Hindi sila naluluma. Sa bawat gabi, sila ay nagkikislapan na parang mga mata ng langit na laging nagbabantay. Kapag ang hangin ay marahan, ang kanilang kislap ay parang mahinang awit ng duyan. Kapag ang gabi malinaw, tila nagdiriwang sila, naglalaro, at nagkukukwentuhan sa isa't isa. Ang kanilang sayaw ay hindi kailanman nagwawakas, sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi, "Kayo ang mga anak ng liwanag. Sa inyo ko ipinagkatiwala ang gabi upang hindi ito maging malungkot." Ang alamat at ang katotohanan. Paglipas ng mga panahon, dumating ang mga pantas at sayantipiko. Natuklasan nilang ang mga bituin ay malalaking araw, naglalagablab na apoy sa malayong dako ng kalawakan. Ngunit kahit na may paliwanag na, hindi nawala ang hiwaga ng alamat. Sapagkat totoo rin, ang Diyos ang naglagay sa kanila roon. Hindi lamang bilang mga bulang apoy, kundi bilang mga bantay ng gabi, mga tanda ng pag-ibig at mga alaala ng kanyang kapangyarihan. Hanggang ngayon, kaya tuwing tayo'y tumitingala sa kalangitan, hindi lamang mga ilaw ang ating nakikita. Ang bawat kislap ng bituin ay paalala ng alamat na sila'y mga nilalang na isinilang mula sa hininga ng Diyos, nagsasayaw sa kawalan upang bigyan ng liwanag ang kadiliman. Ang mga bituin ay alamat na naging totoo. At ang totoo ay nananatiling alamat, sapagkat ang kanilang hiwaga ay walang hanggan. Pangwakas na saknong. Sa dilim ng gabi, sila'y kumikislap. Mga anak ng Diyos na di kailanman lilipas. Sayaw ng liwanag. Awit ng kalangitan. Tanda ng pag-ibig.
na walang hanggan.